What's up guys, YouTube po yung nga pala ulit King FB, and for today's episode natin ay papakilala ko lang sa inyo tong gamit ko ng camera, which is itong Holyland Venus Live Air. Dahil alam nyo naman na si Kuya King nyo ay international baby boy na. Parati tayo nasa ibang bansa at hindi ako makapag-livestream or hindi ako makapag-record kapag maalis ako, okay? And for today, naganap tayo ng camera na kasing ganda ng quality ng camera na gamit natin dito sa studio, pero at the same time, magaang siya, budget-friendly at hindi na hassle i-setup. At nahanap ko tong Holyland Venus Live Air 4K live streaming camera, alright? At ang kinagandaan pa na ito mga sirski, no? Pwede na ako mag-livestream diretso dito nang kahit walang computer. Sipin nyo na lang yun, wala kayong dalang computer pero pag live kayo, kayang-kaya yan dito sa camera na to. Kaya papanood ko muna sa inyo, i-unboxing na muna natin tong camera na to para makita nyo ang specifications. And by the way, habang nag-i-intro tayo, itong camera na to, yun na po yung gamit natin ngayon dahil gusto ko buong video, tong camera na to, yung gagamitin natin. So tara, pakita na natin at i-unbox na natin to. Honestly, isa sa pinaka-biggest struggles kapag nagla-livestream ka at punta ka ng punta sa iba't ibang lugar is kailangan maraming ayusin. Katulad ng mga wires, ng mga setup mo, paano ka connect sa internet. At dito sa Holyland Venus Live Air, natanggal yung problema ko na yun dahil di ko na kailangan magdala ng capture card, external monitor, at iba't iba pa dahil all-in-one nandito na sa camera na to. So what I find interesting about the Venus Live Air is that it's built to simplify the whole process. Ibig sabihin lang nun, tatanggalin mo na yung kailangan magdadala ka pa ng item 1, item 2, item 3 dahil kaya niya na mag-isa at kaya niya na mag-operate ng kahit ito lang yung dala mo na camera. It supports plug and play 4K 30 UV streaming via USB 3.0. Meron na din siyang HDMI output and kaya na rin niya mag-wireless live stream without needing a computer depending on your setup. So ang goal niya talaga is magmukhang professional yung setup mo without all the cables, lahat ng mga hassle na kailangan nyong gawin. And do take note mga sirski, capture card pa lang sobrang mahal na, sobrang fragile nun pagdadalhin nyo. Hindi nyo na kailangan isipin yun dahil lahat yun kaya nyong kuhain dito sa Holyland Venus Live Air camera. Tingnan nyo naman yung quality boy. Yun. First impression ko dito, very compact build siya but it still looks like a dedicated streaming device. Hindi siya mo ang laruan at sobrang dali lang niya gamitin. Meron din siyang built-in touchscreen na flip screen which is super useful lalo na kung gusto mo makita agad yung framing mo habang nagsisetup ka. And ang maganda dito is supported niya both horizontal and vertical streaming. So bagay siya whenever maglo-long form ka, kagaya ng ginagawa natin sa YouTube, magla-livestream ka or magso-short form creator ka. At syempre, alam nyo naman na gamer tayo. Okay? Tulad nga nasabi ko sa inyo kanina, 80%, alright? 80% na paggagamitan na itong camera na to is kapag nasa ibang bansa ako at nagigaming ako. Kaya ngayon, ititesting na natin siya kapag habang naglalaro tayo, alright? And ito yung first impression ko pagkasaksak na pagsaksak ko ng camera. Tingnan nyo kung gaano kalinaw. Ngayon ko lang nasaksak tong camera and tingnan natin yung initial kung ano yung tsura natin. Putik na yan. Ang linaw boy oh. Guys, mas malinaw pa siya sa camera na gamit ko. Okay? Talagyan ko ng comparison yung dalawa. Grabe ang linaw. Sobrang linaw niya. Okay? Lagyan natin ng stable na location pa. Like dito. Dito nakalagay yung camera ko, di ba? Linaw boy oh. Damn. Kaya masyadong maalog eh. Masyadong maalog. Sandali. Ayusin muna natin. Okay, so ito yung itsura ng camera natin ngayon. Alright? Super goods. Kita nyo naman. Basta, sobrang nakagandaan ako dito and take note na stock lens lang yung gamit ko and wala na akong pinalitan. And pwede nyo rin i-track yung mukha nyo. Hindi nawawala sa focus. Kunwari may Prada kayo nilalagay. Ganyan nyo. Balik nyo. Ang bilis mga kaibigan. Ganda. Sobrang ganda. Tapos pwede pa akong maglagay ng mic na diretso dyan. So for example, wala ako sa PC ko tapos kailangan ko mag-livestream, nasa labas ako. Pwede ko tong gamitin. Tapos ang gagawin ko na lang mga quiz, lalagyan ko na lang siya ng mic sa may likod. Sasabit ko yung mic ng Holyland dito. Tapos yun na. Tuloy-tuloy. Ganda. Goods na goods para sa akin. 10 out of 10. Ang ganda ng quality niya. As in, legit. Ganda. Tapos pwede ko pa mag-livestream. Panalo men. Panalo ka talaga dito sa camera na to. And boys, itetest naman natin itong camera na to habang nag-gaming tayo, okay? Dahil alam nyo naman na main content natin is gaming and ipapakita ko sa inyo na pwede siyang gamitin na webcam, okay? Hindi lang siya stand alone na pang livestream camera, kundi pwede nyo rin siyang gamitin as webcam at sobrang linaw nito kumpara sa ibang mga webcam, okay? To be honest, DSLR quality na nga to eh, so hindi mo man nasasabing, alam mo, webcam na siya eh. Safe na safe, promise. Sobrang ganda. Tingnan nyo kung paano ko i-execute yung laro na to gamit yung camera. And tuloy-tuloy pa rin yung autofocus niya. Ayan o. Ayan o. Oh! Game. Hindi ko pa naayos yung settings ko ah. Pero okay lang. Naayos settings ko. Ang bilis masyado ng mouse ko, man.
Uy, di gumagalaw. Uy, di gumagalaw yun. Tawag. Dali. Woohoo! Ganun po ang performance niya kapag nag-facecam kayo, hindi lumalabo kapag ang intense ng laro nyo. Kasi normally, nagiging malabo po ang mga webcam natin kapag intense ang gameplay. At alam nyo, basta lumalabo siya dahil nagko-compress ang ating mga computer at nababawasan po yung quality ng webcam. Pero, nyo naman, alam mo yun, hindi nabawasan yung quality niya. Alright? Ngayon, nakita nyo naman kung paano ang performance niya kapag naglalaro tayo. And let's talk about the image quality at yung mga specification niya para alam yun, may background lang kayo, alright? And papakita ko rin sa inyo yung performance niya na hindi lang sa mukha ko, kundi sa mga products. Kasi baka yung iba, pinapanood to, gusto nyo mag-live stream kayo sa iba't ibang website na nagbebenta kayo ng laruan or kahit ano man, papakita ko na rin sa inyo yung performance, alright? Ang Venus Live Air meron 50MP sensor and custom f1.05 lens, which is a big deal kasi mas may advantage siya when it comes to light gathering and getting that cleaner and more polished look kapag magla-live stream kayo. So kung nag-i-stream ka in a room na hindi perfect yung lighting, malaking tulong yung larger sensor plus bright lens combo niya. According to Holyland, dinesign talaga nila to stay crisp even in lower light situations, at yun yung pinaka-importante kasi hindi naman lahat may full studio light setup sa bahay. So ngayon papatayin ko yung mga ilaw na nakasurround sa akin and tingnan nyo kung ano yung magiging quality. Alright? Pwede pa din, boy. Safe pa din, oh. Ayun, oh, kita nyo. Normally, sa ibang camera, napakalabo na nito. Pero, tingnan nyo yung quality niya. Hindi pa rin siya naliligaw. Ako pa rin to. Yung ilaw na bumabanda sa akin is ito yung normal na ilaw ko dito sa studio. And may mga ilaw na nandyan. Ilaw na nandito. So try natin na ipapatay ko yung buong ilaw tapos papakita ko sa inyo. Okay? Guys, patay na po lahat ng ilaw dito sa studio ko Pero kitang-kita nyo pa din ako. And syempre hindi nyo naman gagamitin to ng sobrang dilim na kagaya nito. Alright? So balik natin yung ilaw. Down. Dali. Okay? Ayan po ang itsura kapag yung ilaw lang is sa main setup ko. And super ganda pa rin. Boys, tingnan nyo ta. Ito yung low light comparison, as in legit walang ilaw sa lahat dito sa studio ko. Ito yung isa kong camera. Main camera ko, kita nyo napaka-dilim. Wala na nga kayo makita. Ililipat ko siya sa Venus Live Air. Boom! Tingnan nyo naman yan, boy. Ang layo ng diferensya, men. Ito ulitin ko lang Ito yung quality ng Venus Live Air kapag naka-low quality. Kapag low light, nyo na lang. Lilipat natin ulit sa main camera ko. Compare nyo na lang. Boom! What is that? Isa sa pinaka-practical features na ito is yung AI tuning. Basically, gumagamit siya ng sariling AE and auto white balance algorithm para i-adjust yung image in real time. Kaya yung nakita nyo kanina na nag-auto adjust siya sa lighting conditions, isa yun sa basic at super gandang features niya. At alam ko yung ibang nanonood dito gusto mag-customize na mga settings kapag magla-livestream kayo. Don't worry, dahil hindi nyo na po gagawin yan dito sa PC. Pwede nyo nang gawin siya on the fly dito. Kita nyo yung touchscreen na nandito. Pwede nyo pong ayusin yan. Pwede nyo na siyang ayusin yung preset. For example, magpipreset tayo dito. Nakalock dito. Tapos ayusin ko lang dito. Yung saturation, pwede ko nang baguhin dito on the fly. Solid, man. So overall, ang verdict natin dito is maganda ba? Yes, super ganda siya para sa akin at sobrang useful niya. Kung makikita nyo, ayan ang camera na ginapagana natin kanina. And ito lang yun. Dito ako nag-a-adjust ng settings. Tapos flip screen siya. Iikot mo siya talaga. Iikot mo siya. And then, nabalik na siya sa kanina. Nabalik na siya sa dati. So, yun lang yung gamit ko kanina, guys. Super liit niya. And at the same time, isa to sa mga pinakamagaang na camera na nahawakan ko. Kaya pasok na pasok siya kapag nag-travel kayo. Dahil alam naman natin kapag nag-travel tayo, meron pong weight limit ang mga bagahe natin. Pero ito, pasok to sa weight limit. Ang dali lang niyang baklasin. Yung charger niya naka-separate kasi kung makikita nyo dito, ito yung charging area niya. Tapos, ito yung USB papunta sa camera or sa PC ko. So, dumadaan yan diretso sa may PC ko at hindi niya na po kailangan ng mga expensive na capture card dahil itong napapanood nyo na camera ko ngayon, meron po siyang capture card. Ito hindi niya na kailangan ng capture card kasi diretso na po siya papunta ng PC nyo. Alright, so paano naman kuya pag nag-livestream ka? Ulitin ko lang po, papakita ko sa inyo, pwede na yan diretso dito. Isa-settings nyo lang yan dito, may dial up dyan, may mga streaming na yan diretso, tapos ilalagay nyo na lang po kung saan kayo magla-live. Kung gusto nyo sa TikTok,
TikTok, sa Facebook, sa YouTube, kahit saan, pwede na to diretso. Okay? Basta kakabitan nyo po siya ng LAN cable dito para syempre mabilis yung internet nyo. Kasi ulitin ko lang, nagiging choppy po kapag nagla-live kayo, kapag naka-wifi kayo. And kapag gagamit kayo nito para sa akin, connectan nyo sa LAN cable papunta sa router nyo para hindi po kayo mabibitin. Alright? So there you have it mga kaibigan. Maraming salamat mga palulit sa Holy LAN. Super ganda na itong camera nila. At nakalimutan kong banggitin sa inyo kanina na ang ganda rin ng cooling system neto. Kaya don't worry, baka maisip nyo mag-overheat tong camera na to dahil all-in-one. Alam naman natin na ang mga cameras ngayon ay nag-overheat lalo na kapag all-in-one siya. And do take note na ginamit ko to for 2 hours straight. Hindi siya nag-overheat dahil dito sa heat dissipation niya. Here, ayan o, makikita nyo yung heat dissipation dyan. Hindi siya nag-cause ng overheat issues dahil ito yung, ayan ko na-focus ba. Sabi kasi mas maganda tong HoloLens na camera oh. Ang bagal mag-focus nung stock na camera ko. Basta yan, dito yung cooling system niyan kaya kahit 2 hours ako nagla-live kanina, 2 hours kung gamit ko habang naglalaro ako, hindi siya nagkokos ng overheat issues. So let me know what you think regarding dito sa camera na to. Balitaan nyo ako kapag nagamit nyo or kapag binili nyo. Kasi ako, ang final verdict ko, ginagawa ko na tong trabaho na to for 8 years straight. Ngayon lang ako naka-encounter na camera na super liit and yet at the same time, wala DSLR na yung quality niya. Actually, DSLR or mirrorless na yung itsura niya eh. Oh. Ayan oh. Diba? Sobrang basic. Diretso na agad. So yun, ingat. Kita-kits. Maraming salamat. O nga pala muli si Kuya King or si King FB. And check out nyo na lang tong Venus Live Air. Iwan ko yung link dyan sa may baba kung matitripan nyo. Alright? Masaya lang ako kasi punta ng Japan. Makapag-livestream na tayo sa Japan IRL. Gamit tong camera na to.